Ganito guys, ang ating ginagawa araw-araw, talagang kine-check natin lagi yung mga inventory natin dito sa ating tindahan dahil kapag dumadami na yung ating stock ay hindi po natin ito namamalayan na talagang ang bilis po ma-expire yung ating mga items na hindi po masyadong gumagalaw. So ganito guys yung ating diskarte araw-araw. Kapag nasanay ka ng mag-display, mag-ayos ay kunting galaw lang ng iyong display ay alam mo na kung saan yung nabawasan at kung sino yung kumuha yung mga paninda mong inayos mo. So ganito guys yung ating halos gabi-gabi tayo magche-check ng ating mga paninda para kinabukasan ay alam naman natin kung ano yung isusulat natin sa ating ipapadeliver sa ating mga ahente. Kaya check natin lagi ang ating mga paninda, baka minsan ay maalikabok na, punas-punasan natin, tapos kung may mga isinisiksik natin dyan sa mga ibang lugar ay makikita natin guys ng i-display natin ng maayos para maiwasan ng expiration. Hello guys! Nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari-sari store business. Mayroon po akong ikukwento sa inyo guys dahil nagkakagulo po dito sa amin. Napakadami na po ang ating kakompetensya. Mayroon dito, mayroon doon at halos linggo-linggo may nagbobukas guys. At ito po yung ating ikukwento ngayon dahil nagkakagulo na nga po guys. At ang sasabi, isa na lang yung sinasabi, excited magbukas ng tindahan. Pero pagkatagal ng isang linggo ay isa na lang ang kanilang reklamo, matumal na daw ang tindahan nila. So ito ang problema kasi nga halos lahat naman ay gustong magbenta, pero ang apekto nito guys ay nahati-hati na yung mga customers natin. Ang mga pera ng mga customers ay hati-hati na rin guys. So eto, mayroon akong ikukwento sa inyo guys. Kanina lang ay nagbukas yung ating isa na namang kapitbahay at eto nagbenta din ng halo-halo, nagbenta din ng halo-halo yung isa, nagbenta rin ng halo-halo yung isa, at talaga naman nung nagsimula yung isa nagbenta ng halo-halo ay lahat sila ay sigayaan guys. So ang iba na naman ay nagbarbecue din yung iba. So eto, nakakatawa sa atin guys kung ano yung nakita ng yung mga mata, kung ano yung malakas ay ginagaya talaga guys. Yun ang nangyayari. Kaya ito ang mga budget ng mga sari-sari store, halimbawa bumili ng napakarami dahil alam niya malakas, bukas na ay tinatabihan ka na ng mas malakas pang mag-barbecue guys. So ang nangyayari, yung mga diskarte mo ay mahirap umangat. So ayun guys ang ating pag-uusapan ngayon, kung dapat bang magtayo ka ng sari-sari store kung mayroon ka ng katabing tindahan. At ito ba, kaya ba ng iyong sarili makipagkompetensya, makipagsabayan, magparinigan, kumbaga nagpaparinigan ba yung mga iba, at saka yung mga customers na sinasalo yung mga customers, at yung iba dyan ay hindi ka na kakausapin at hindi ka na iimikan guys. So ito yung ating napapansin sa mga bagong bukas ngayon, dahil nga nandito tayo sa sentro, dito sa malapit sa court ay halos napalibutan na po ng tindahan, magkakatabi na kami guys. At eto nga ang masakit ng katotohanan ay yung ating total sales ngayon ay mababa na, pero laban lang tayo guys, kasi okay naman tayo na at yung place ay yung pinakamaganda ng ating pwesto. Pero yun nga, nagkakagulo sila kanina. Paglabas yung mga estudyante ay talagang nagtabi-tabi sila dyan ng magbenta ng halo-halo guys, at nakakatuwa naman talagang silang tignan, at saka magre-reklamo sila kung bakit mahina ang kanilang benta guys. Sino bang mahihirapan guys kapag nagtayo ka ng sari-sari store at marami ka ng tindahan dyan sa kapitbahay mo? Sino ba yung maapektuhan? Lahat kayo guys ay maapektuhan, at baka ikaw ay hindi rin tumagal dahil yung manauna sa iyo ay mas marami siyang customer at talagang nakapundar na siya ng maraming pundasyon sa pera, ay hindi na siya basta-basta malulugi guys. Pero kung ikaw ay baguhan, tapos ganun, nakigaya ka na rin guys, at talagang naman halos tabi-tabi na kayo, pero yung mga customers you ay hindi naman nadadagdagan, kaya ang nangyayari sa inyo lahat ay apektado, natutumal kayong lahat. Kaya isa-isa lang yung ating naririnig sa mga kapwa natin kating kasari, kasi kahit saan ka pa lugar, kahit saan ka pumunta lugar naman talaga guys, ay nagsusulputan na talaga yung ating mga kakompetensyang sari-sari store. Yung mga iba ay house to house na, yung mga nagbebenta ng mga kakanin, mga merienda ay house to house na rin. So isa rin yan sa mga kakompetensya natin. yung mga nagbebenta ng mga halo-halo, mga ice cream, mga fishball,
ay nagha-house to house na rin guys. So hindi na sila pumupunta dito, yung mga bata, yung mga pera ng mga bata ay nauubos na doon sa kanila guys. Kaya medyo talagang nagsasuffer po tayong lahat-lahat. Kaya nag-iisip na tayo ng paraan para sumabay din sa mga trending at mga uso ngayon. Pero tulad nga ng aking sinabi guys, kapag kung ano yung ginawa mong malakas ngayon, bukas ay gagayain ka talaga at hindi yan mawawala. Ay talagang danas na danas ko na dito kasi nung nagbenta ako dito ng ice candy, nagbenta rin siya ng ice candy guys. Tapos nung nagbenta ako ng balot sa gabi, ay nagbenta rin sila ng balot ng gabi. So nakakatawa at medyo nakakainis din, pero mas maigi na rin yan guys kaysa walang bumibili. At nakakatawa rin yung ganun at na-inspire sila sa atin. Pero eto ang hindi maganda, yung linggo-linggo may nagbubukas na tindahan sa malapit sa iyong tindahan, at talagang naman ito yung medyo hindi po sa atin kayang tanggapin at medyo masakit din minsan kasi lahat pagdating ng panahon, lahat kami ay apektado. Nakakatuwa lang guys kasi halos kami ay magkakakilala, magkakaibigan. Nakikita ko sa mga Facebook, nagpaparinigan, nagpapalitan ng mga komento tungkol dyan sa pagbabukas ng tindahan. Bakit nga daw nagbukas pa daw ng tindahan, napakarami na nga daw nagtayo ng tindahan at alam naman daw niya na hindi kumikita ng malaki dahil halos tapatan na at yung ating mga bata ay limitado lang ang kanilang baon na pera guys. So ayun, talagang makikita mo yung palitan ng kanilang usapan sa Facebook at talagang yung kanilang sinasabi ay matumal na nga at nagbukas pa ng tindahan. So ayun, okay naman yung kanilang diskarte at ito yung ating blinablog nga naman kung bakit nga promote natin ng sari-sari store. Siguro marami nakakapanood sa atin at ayun yung bunga ng ating pag-share sa kanila ng papakita ng ating mga tips ay naiengganyo silang magtayo ng sari-sari store. Pero sana naman ay isipin natin kung meron na talagang nauna, ay mag-isip na tayo ng ibang pagkakitaan para naman lalago siya at lalago ka rin dahil magkaiba po yung business. Pero ang kultura natin, ang nangyayari ngayon guys ay kung ano yung malakas, ano yung uso ay dun po tayo. Kaya ang nangyayari ay naging uso ang sari-sari store, kaya napakadami na pong nagbukas ngayon. Kaya kung ikaw ay malakas ngayon ang tindahan mo, samantalahin mo yan guys dahil baka bukas makalawa ay tatlo na yung agad yung tatabihan ka. At ang mahirap dito ay dadaigin ka pa nung nagtayong baguhan at talagang naman ay gusto niyang ikaw ay malugi at siya ay yung mangingibabaw. Ay iba po yung kanyang goal. Kung hindi lahat kayo ng maliliit na tindahan ay gustong magsara, tapos gusto niya magtayo ng grocery, tapos wholesale pa yung kanyang banat, ay talagang naman maapektuhan ka talaga. So ayun guys, napapansin pa natin kung sino pa naman yung walang permit, yung hindi legal, ay siya pa yung malakas magbenta at saka malakas manira. Kumbaga ibababaan niya yung presyo para lang ikaw ay para lang makuha niya yung kanyang mga customers mo. Ay talagang gagawa siya ng paraan para magpapapansin guys. So napapansin kasi natin halos ako naman nagsusurvey, nakikita ko yung mga tindahan guys ay halos mga punong-puno mga tindahan nila na punong-puno talaga guys. Yung pala wala na nung kukunti na lang yung bumibili dahil ayun nga yung mga stock nila ay nandoon pa sa tindahan, pero konti lang yung kanilang naibebenta sa maghapon. So nung isang araw pumunta ako sa bayan guys, ay talagang ito yung problema talaga. Iisa yung kanilang sinabi, may nadatnan akong ahente at nadatnan ko yung sa wholesale at sinabi niya ay tinanggihan niya yung ahente at hindi na daw muna kukuha daw muna sa susunod na delivery kasi nga daw puro matumal nga daw yung bentahan ng mga tindahan. So siguro ito ay nationwide na matumal. Yung iba naman siguro hindi matumal yung mga lugar na pinupuntahan nyo. Yung mga lugar na talagang walang kakompetensya ay talagang hindi mo raramdaman yung tumal. Pero ngayon guys ay palapit na po yung ating Holy Week. Kaya naghahanda na po tayo mga maraming bebentang pang
turista, kasi dito naman talaga sa amin ay magbabakasyonan yung mga galing sa Maynila, magdadatingan, magkakaroon ng mga event, picnic dito, picnic doon. Kaya tayo ay nag-ready na po tayo ng mga alak, mga Red Horse ay naka-ready na po tayo dyan. Hindi na po tayo magpapatalo kasi alam na natin yung mga techniques, alam na natin yung mga diskarte kapag Holy Week na guys, kasi alam na natin yung mga galawan ng mga turista. So ayun guys, yung ating mga pag-uusapan natin ngayon at yung mga kaguluhan sa tindahan, pati Facebook ay nadadamay na yung mga tindahan natin dahil yun nga nagpaparinigan dito. So yun, tuloy lang natin ang ating pagbebenta, matirang matibay na sinasabi. Kung magsara yung tindahan mo o wala tayong magagawa kung magsasara yan. Ang ating advantage dito sa tindahan natin guys ay nasa harapan lang natin ng ating pwesto at hindi po tayo nangungupahan, kaya kaya natin ito makipagsabayan sa kanila guys. Ano nga ba ang dapat natin gawin guys kapag nakakaramdam na tayo ng tagtumal? Ito po yung tips ko sa inyo ngayon. Huwag po tayong bibili ng mga items na hindi po masyadong fast moving para hindi po tayo basta-basta malugi. Dapat yung ating binibili dito at yung nilalagay natin dito ay yung hinahanap ng customers guys, at huwag po tayong mag-stock ng hindi po ito kailangan. Dahil talagang matetengga lang yan at maabutan tayo ng expire, ay magiging doble po yung ating talo. Talo na nga tayo sa ating tindahan, magiging talo pa tayo, malulugi pa tayo dun sa item na ma-expire. So ayun, kailangan ingatan natin yung ating inventory. Talagang check natin yung mga items kung ito ay malapit na ma-expire. Kilalanin natin guys yung mga problema ng ating mga community at ayun po yung ating ibebenta. Pero tulad nga ng aking sinabi ay may pakpak po ang balita at napakabilis pong matutunugan ng iyong kakumpetensya. Kung ano yung mga mabenta dyan sa tindahan mo ay talagang aasahan mo yun guys. Magkakaroon din siya ng iyong magkakaroon din ng item na yung binili mong kahit saan ka pumunta ka pa doon sa malayo, dumayo ka pa doon para lang masabi mong ikaw lang yung nagbebenta ng ganun. Gagawa din ng effort yan guys para lang magaya yung iyong tindahan. So ayun, nakakatuwa at talaga nga naman ganyan po talaga ang Pinoy. Isipin nyo yan, kung ikaw may balak magtayo ng sari-sari store guys, ay sikapin mong yung pagtatayuan mo ay hindi ka magagaya ng basta-basta para masulo mo yung lugar. At saka yung kung marami ng tindahan dyan sa inyong lugar ay baka pwedeng ibang negosyo naman yung iyong ipuput up para lahat kayo ay kikita, at sa kabalang araw ay hindi naman po abang buhay na yung pangarap mong sari-sari store at makakita ka ng magandang pwesto sa ibang lugar ay pwede ka mangupahan guys. At ayun yung dapat gagawin natin, hindi porket yung nagtayo ng tindahan ng kapitbahay mo gagayain mo na may nagtayo din dun sa kabila, hanggang sa bandang huli ay kayo ay mag-away-away, tapos mababalitaan mo na lang nagsarado yung isa. Siyempre medyo masakit din kasi kapwa mo din katim kasari yon. Tapos ayun, ang nangyayari guys ay lumiliit yung profit mo sa tindahan kapag marami na kayo ng maraming nagbebenta. So ayun guys, ang latest updated po natin dito sa ating tindahan ngayon, at talaga yung mga presyo ay talaga nagtataasan na at hindi na po talaga na mapigilan yung pagtaasan ng mga presyo ngayon. At halos lahat ng ating delivery ay may tumataas na items. So ayun, iwasan po natin makipag-away sa kapwa natin at tindero-tindera, kapwa natin sari-sari store, dahil lamang po dun sa mga customers na gusto mong makuha ay magiging mas maganda guys kung tahimik lang po tayo. Kung kahit gagayain mo yung kanyang benta, basta tayo ay wag po tayong susulutin yung kanilang suki, ay wag naman po natin silang guguluhin o kaya stretchin para tuloy-tuloy yung ating business, at wag natin silang pabayaan at tayo ay mag-focus tayo dito sa ating business. So ayun, mega shout out sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga katim kasari, sa lahat ng mga OFW. Pag-isipan nyo maiging magtayo ng sari-sari store, sikapin nyo talagang maiging magplano at magplano po kayo ng maigi. So yan, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. Hanggang susunod na vlog natin ulit guys. Bye!